Good evening, sir. Good evening sa tanan. Mao din yung akong presentation day. Yang akong topic kay government peace treaties with Muslim Filipinos. So, unsa din ang peace treaty day? Peace treaty is an agreement between two or more hostile parties, usually countries or governments, which formally ends a state of war between the parties. So, ang peace treaty day kay nag-consist na siya og two or more nga kanang nagkinontrahay bitaw nga mga pundok, murag nasod or organisasyon na ba nya. Ang kanang peace treaty mo na siya ang ilang agreement nga para hunungon ang hunungon ang ilang pagkinontrahay ba, para wala na gubat, wala na di na magkagubot na para ma-peace na good ba. In the late 1960s, an independence movement was founded in Mindanao, the Philippines, to separate the Muslim majority Moro areas from the rest of the Philippines. The area is now called the Bangsamoro. So pag 1960s di ay kay na din sila kalihukan nga kanang mura nagprotesta bitaw sila nga i-separate ang ibuwag ang kanang mga majority Moro mostly nga area. Kay i-explain po na nako ron og ngano, pero ilagi ng kalihukan sa una nga nang dili gid sila pong palabot bitaw sa Pilipinas na ba, nang ganahan sila nga buwag sila ba nya. Ang the area is now called the Bangsamoro, so ano na ang pangalan sa lugar, Bangsamoro. In the late 1968, at least 28 Muslim volunteers from Sulu who were being trained for a covert mission to Sabah were massacred by Philippine government troops of Ferdinand Marcos in the Jabida massacre, resulting in the most horrific state-sponsored killing against the Tausug people, a major Muslim ethnic group in the Philippines. So pag late 1968 di ay kay at least 28 Muslim volunteers nga gikan sa Sulu kay nang gipang patay ni sila, or kanang ngadto sa balita bitaw ning nani says kanang ng newspaper nga gituyo daw to sila pamatay, pero dili pa gina siya confirmed. Pero usa ni siya sa kanang mga hinungdan bitaw nga naglagot hinunog samot ang mga Muslim or ang kanang mga Moro nga people ba nga muna hinungdan nga ni samot na hinuunto ang katong mga gubat na kay naglagot naman sila sa gobyerno kay liman ka ang inyong mga people kay gi-discriminate sila inana. Mo na ang nasilang hunahuna ba, usa sa ni siya mga rason nga naglagot sa mga Moro. On March 27, 2014, a comprehensive peace deal was signed between the Government of the Republic of the Philippines, or GRP, and the Moro Islamic Liberation Front. This was after 2 decades of negotiations stated during the administration of the former President Fidel V. Ramos in 1997. So pag March 27, 2014, may na lang kay napaperma gid nila ang mga Moro, especially ang mga Moro Islamic Liberation Front. Napaperma gid nila nga atong peace treaty ba, kay ila masaninggi panghatagan og kanang mga conditions sa inana ba nga mo makuan bitaw siya equivalent bitaw nga mo panig sa duha ba, dili lang kay bias ang kuan ang ilang deal ba. So salamat aning Fidel V. Ramos nga nag-una-una ning kuan, nag-una-una ning peace treaty ba. Treaty of Paris 1898. Every Bangsamoro peace panel, whether MNLF or MALF, claims that they have never been colonized by the Spaniards, but the Spaniards included them in their cession of the Philippines to the United States without their plebiscitary consent. So ang mga Spaniards di ay kay nani siya kanang kasunduan pod sa United States nya, gi-appeal bitaw ang kuan ngadto sa kanang southern nga part sa Pilipinas ba, pero mga kuan ba ito sila, mga ning sukol ba ito sila sa mga Spaniards katong mga tribo ba, mga pirate ba, mga Tausug, mga Ilanon katong may nato ba, wala ba gid to sila na conquer gid tanan. So wala katungod ang mga Spaniards nila nga i-appeal sila sa kasunduan sa United States. So muna usasad sa mga hinungdan nga ganahan jud sila nga i-separate sila sa Pilipinas kay kanang ma-appeal man sila sa kanang mga tax baron or kanang mga utang ba nato ba sa United States ba or sa kanang mga linasod niya, wa man sila labot ana kay
silang kaugalingon nakawarog gid sila, wala gid sila na colonized. So ano gutong kamaot ana nila no, ano ba? The Tripoli Agreement of 1976 is an agreement between the government of the Republic of the Philippines and the Moro National Liberation Front, with the participation of the quadripartite Ministerial Commission members of the Islamic Conference and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference. So ang purpose di aning Tripoli Agreement di ay kay para mahunong bitaw ang conflict bitaw sa kanang southern nga part sa Pilipinas nya, para maka-establish sa mga Muslim ba nga makahimo sila nga kanang ila bitaw kaugalingon, makabarog sila silang kaugalingon ba na sila kanang self-governance ba, pamaagi sa Sharia law ba nya. Usasad sa mga kuan nga magpabuhat sila kanang mga special forces bitaw o kanang ilahang kaugalingon nga economic system, kanang dili sila malabot sa kanang mga taxpayer nga res atua ba nya. Kani kay usa sa siya sa mga kuan nga nakapahimog posibilidad ba nga para mapadayon bitaw ang kuan ang kanang pagkasunod-sunod ani mga peace treaty ba ano. So unsa lang MNLFDI? So mo ni siya Moro National Liberation Front is a political organization in the Philippines that was founded in 1972. Homestead Program 1903 to 1973, the government wanted to encourage migration and landless Christians from other parts of the country. So muna siya usa na silang mga homestead program na that time where there was no land titling system by the natives of Mindanao. At that time, the Christian settlers exploited the situation. So kanang ang mga Kristiyano di ay kay kanang ilang gi-take advantage nga kon nga abi kay wala pa katuyo titulo ba mga ni migrate sila inana. Tension between Moros and Christians were caused by disputes about land ownership and disfranchisement of Muslims. So mo ni siya usasad sa kanang mga hinungdan ba nga nung kanang mag-away na ng mga Kristiyano ug mga Muslim kay mangilog nang migrate magid sila nga walay kuan ba, walay mga titulo ba inana kanang wala sila pananghid or permission sa mga dako nga Muslim nya settle lang sila ba. The Homestead Program is one of the root causes of the Moro conflict. Mo na siya. There's also a standing allegation that Malaysia provided the initial training and arming of the first batch of MLF cadres known as Top 90 in 1969. Likewise, it has also been alleged that Malaysia was either seemingly ignorant or tolerated the illicit arms shipments, mainly from the Middle East, flowing into Mindanao that fueled the insurgency. So, ano siya, kanang ang Malaysia di ay kay ila din ning murag tolerate ang mga murag smuggling bitaw gikan sa Middle East papadong sa Mindanao nya. Usa sa nis mga hinungdan nga ano makasukol gid ang mga Muslim kay diin man din sila kanang mga armas di ay, di ba? Dili man sila tagaan sa tong nasud, so mangita gina sila kanang armas nga mapalitan sila sa lain ba na. The MNLF officially claims that its ideology and egalitarianism, the doctrine that all people are equal and deserves equal rights and opportunities, and it is not religious organization like its Islamic splinter group, the Molo Islamic Liberation Front. So mo ni siya ang ilang goal di ay kay dapat ang tanan kay naay equal rights ba, walay gobyerno nga mag kanang mando sabi sa gunsa aw nagyapay mag-lead ninyo pero dili bitaw kanang to the point nga wala na mo'y kuan kanang mura na lang mo mga ulipon nila inana. Dili sila ganahan ang ilang ganahan kina yung mga equal rights ba mga siya goal ani nila. So ang mga panghitabo day una pa nahitaw ang agreement kay ning declare pa si Ferdinand Marcos sa Proclamation number 1081. So the declaration of martial law by the late President Ferdinand Marcos in September 1972 contributed to the ongoing Moro conflict with Abul Khair Alunto and Jaladin Santos, establishing the Moro National Liberation Front with Nur Muswari as a chairman a month later the same year. So mo na hinuon si
atong President Marcos ba sa una kay pag-declare niya sa martial law ning samot na hinuon ang kanang pagrebelde sa mga Moro kay dili lagi ang ganahan lagi nila kay kato laging na equal rights, di ba? Nya i-martial law na hinuon himo na hinuon mo kanang mga manok nga gitangkal na dili ganahan ang mga Moro ana, so mo ni ning samot na hinuon nya ang nag-lead nila mo ni siya kana na take note na niya. With the MNLF receiving support from Malaysia and Libya, Marcos offered Muammar Gaddafi a lucrative oil exchange for his withdrawal of support for the MNLF through Malaysia. So, si Marcos day kay iya dining murag giagni bitaw si Muammar Gaddafi nga hunungon ang iyang pagsuporta sa kanang mga kuan MNLF kay murag makaingon man si Marcos nga lisod hinuon pildihon ba mga MNLF ba kay nalagi mga armas lagi nga gikan sa Malaysia yan na niya ang nahitabuan ni kay wala ginigi fully nga gi-withdraw gid ni Muammar Gaddafi ang iyang kuan ang iyang suporta moto. Marcos sent his wife Imelda Marcos to meet with Gaddafi in Libya in November 1976. 60 persons encouraged that including Industry Secretary Vicente Paterno to charm Colonel Gaddafi into terminating aid support for Nur Muswari of the Moro National Liberation Front. So si Kuan di ay si Marcos di yang gipaadto si Imelda yang asawa ba para daw nga seduce si Muammar Gaddafi niya wala man gyapon mo gana kay para sa kuan man niya para sa kanang kabutihan ng mga mamamayan ba. The agreement. First, the establishment of the autonomy of the Southern Philippines with the rule of the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Philippines. Second, the areas of the autonomy for the Muslims in the Southern Philippines shall comprise the following. So, mo ni ang mga mga lugar ba? Mga siya. 1996 GRP MNLF Peace Agreement. Phase 1 is a 3-year transitional period which confirms GRP to a massive program of socio-economic development for the region encompassed in the Zone of Peace and Development through the Southern Philippine Council Peace and Development. So, muna siya ang Phase 1. Ang Phase 2 envisions the consolidation and expansion of ARM beyond the present 4 provinces subject approval by the resident population of the provinces affected through popular vote. Bangsamoro Organic Law. President Rodrigo Duterte signed the Bangsamoro Organic Law on July 26, 2018, creating the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, home to minority Muslims fighting for self-determination in the predominantly Roman Catholic Philippines. So, si Duterte sa diay kay taga Mindanao man na siya, taga Davao man na siya. Siyempre, mapanig na siya sa katong mga Bangsamoro. So, nagsabot siya nga para dili na lang magubat-gubat ba na which kanang effective ra ba kayo kaning ubos gid kung maayo ba ang rate sa kanang mga pang-rebelde ba. The ball is now called Organic Law for Autonomous Region in Muslim Mindanao. All BARM is the result of decades-long peace negotiations between rebel groups in Mindanao, mainly the MILF and the Philippine government. So, sa pagkakaroon kay nagkasinabot na gid ang mga Moro ang mga Pilipino ba yan malipayon kay sila nga rin sa Moro Assembly ba ang picture ba. So mo rin ang timeline sa Bangsamoro Organic Law kanang screenshot lang ninyo dahan kay manggawas na sa manggawas na kay bawo basta kay bawo nya mao ni ako reference sa mga link ug mga agreement niya ba sa kanila. So, thank you for your attention. Salamat kayo sa pagpaminaw sa akong mga explanation dire. O unta namin nasabtan sa gamay lang.